Eto Lakay, ang ating aplikante ngayong araw at mag-a-apply sa Masang Pilipino dahil ang kasama natin Lakay ay representative o first nominee ng Click Party List. Oh, parang medyo ngayon ko lang to na Lakay, Click Party List. Ang ibig sabihin niyan Lakay, Anong click nito? Computer. Computer Literacy, Innovation, Connectivity, and Knowledge. Ayan Yun na. ang meaning ng click. Akala ko think before you click. Mga Pwede ganun. rin, Lakay. Pwede rin. Oo, dahil may kinalaman dyan na ang layunin o advokasya ng party list na ito. Ang ating mga kasama, Lakay, ay nabanggit po na kanina, ang postgraduate niya, Lakay, ay Corruption Studies sa Hong Kong University. Ayan. Nagtapos ng Bachelor of Laws. Mas gusto kong pag-usapan natin ito mamaya, Sister El. Corruption kaysa baking. Ayan, oo. Nagtapos siya Lakay ng Bachelor of Law sa San Beda College of Law at AB Economics naman sa San Beda College. Ekonomista pa. Chief Executive Officer, Capstone Intel Corporation at spokesperson for the Department of Transportation and Communications, Deputy Administrator for Planning sa Maritime Industry Authority sa Marina Lakay mula 2010 hanggang 2015. Marina, swimmer siguro ito. Former Commissioner ng Presidential Anti-Graft Commission 2004 Lakay. At dating naging Assistant Secretary sa Office of the Presidential Chief of Staff at Head ng Malacanang Based Transparency Group. Matagal-tagal na to, 2003 hanggang 2004 Lakay. Ang ating makakasama ang first nominee ng Click Party List, si Attorney Nicasio Onica Conti. Hindi Conti Conti. But singular lang, di ba plural ito? Hindi Ayan, Lakay. Iba yun. Pangalan nyo nung bake shop, Contis. Di ba Parang gusto mo manghingi ng cake sa kanya. Kasi nakita ko na may dala-dala silang cake. Meron ba? Mango Bravo ba yan? Ayan na, Mango Bravo na nagyayelo. Frozen na frozen. Ayan na, Attorney Nica Conti, sir. Magandang umaga po sa inyo. Good morning, Attorney. Thank you po, Lakay and Sister Ed. Maraming salamat po sa opportunity na ma-interview dito sa inyong programa. Batanggen niyo pala, are. Oo nga, Lakay. Batanggen nyo pala. Wala kang dalang sintunes. Ayan. O kaya sinaing na tulingan. Sinaing na Sarap. tulingan. Oo. Bagay na bagay ho sa kaping barako. Ayan. Tsaka barako. Kirap ka pa ba si Atty. Sagwaja? Baka may 29 sa bewang. Baka may dala-dalang balisong to. Anyway, kidding aside, Attorney Nick Conti ng Click Party List. Bakit kayo? Bakit kayo tumatakbong kandidato bilang kinatawan ng Click Party List? At una, ano itong Click Party List? Paki-explica po. Yung Click Party List, ang galing yan doon sa ginagamit natin na mouse sa computer. Kiniklik mo. And out of that inspiration, binuo nga po yung Computer Literacy, Innovation, Connectivity, and Knowledge. Yun po ang pangalan. Okay. Ito po ang party list. Kasama po inyong abang lingkod bilang first nominee at si Attorney G.V. Sosa, second nominee at si Mr. Bautista, si Carlos, third nominee. Kami po ay naniniwala na ang digital access ay para sa lahat. Hindi lamang po para sa may kwarta o sa mayaman, hindi lamang para sa mga may signal. Ang access po sa digital technology ay para sa lahat ng mamamayang Pilipino. At alam niyo, yung radyo nung araw, radyo lang ho boses lang. Dahil ho sa teknolohiya, nakikita na rin tayo live because of streaming. Kaya dami nakakakita kay Sister El. Yes, Dahil pag sinasabi kong sexy ang suot, yung ba nakikinig, pupunta sa TV. Bigla nag-online. Bigla nag-online. Okay, proceed, sir. Sorry. Tama po. So, marami ho ang ipinag-iba na ng panahon, di ba? Lakay and Sister El. Nung araw ho, para lang maka-access ka sa mga tindahan, pupunta ka sa tindahan, sari-sari store, etc. Ngayon, online marketplace na. Tatawag ka sa telepono, punta ka sa tindahan, magbabayad ka ng 25. Old school yun Lakay. Old school. Marami na ho ipinag-iba ng teknolohiya. So, ang tanong, eto po. Anong bakit kinalaman? click? Yes, anong kinalaman ito sa inyong advocacy, Attorney Conti? Ang tanong ho yun, hubang umiiral nating batas ay sapat na para proteksyonan ang digital citizens, ang mga taong gumagamit ng gadget,
ang mga estudyanteng gumagamit ng mga computers, ang mga empleyadong work from home, yung ating mga freelance content creators, lahat pong nakadepende sa teknolohiya at mga digital gadgets. Kung saan internet is life, sapat na ho ba ang ating batas? Okay. Paano ho ang mga online scam? Saan ho sila tatakbo? Ay, Saan sila totoo yan. magsusumbong? So napakarami hong mga nangyayari ngayon under this new revolution, we call it the digital revolution, na hindi pa ho sakop ng ating kasalukuyang batas. As a matter of fact, ang batas ho natin sa Data Privacy 2012 pa. Ang ating Cybercrime Prevention Act 2012 pa rin. 2025 na ho ngayon. AI na, blockchain na, napakarami na ho mga bagong Ayan, teknolohiya. totoo yan. Oo. Dapat po, yung ating batas ay sumasabay para maproteksyonan ang karapatan ng ating mga mamamayan. So kung manalo kayo, Attorney Conti, ano ang unang panukalang batas na gagawin ninyo? Anong klaseng bilyan para ma-educate, pakinabangan ng ating mahabayan itong expertise ninyo dito sa computer literacy para mawala na yung mga scam na ganyan. Ayan, yung latest nga, yung accommodation scam. Ayan, mga AI. Tsaka para hindi na rin naloloko yung ating mga kababayan kasi mas okay na may knowledge ka at computer literate ka para hindi ka gullible, hindi ka agad naloloko ng kung sino-sino lang. Pati presidente, ayan, ginagawa ng AI. Ayan. Tama po. At saka maraming mga tinatawag na deepfakes. Ayan, Yun. deepfake. Boses mo pareho, mukha Apo. mo pareho, pero hindi pala ikaw yun. So, ang una ho nating batas na ipapasa, Okay. yung Digital Rights Law. Ibig sabihin, dapat malaman ng mga tao ang kanilang karapatan sa digital space. Okay. For example, sa larangan po ng pamamahayag, dapat alam natin ang boundaries, alin ang ethical at freedom of expression, alin ang hindi pwede. Para malinaw na ho ang gagawing pagdinig ng TRICOM sa ating mga vloggers at mga iba pang nagpapahayag ng opinion. Upang sa ganun, ma-establish ho natin ang karapatan, yung Bill of Rights na tinatawag po natin. Opo. Bill of Rights ng content creators, Bill of Rights ng ating mga IT professionals, Bill of Rights sa mga estudyanteng nag-access po sa ating mga online literatures. Halimbawa po, Sandali lang, Attorney, dapat hindi kaya tumakbong congressman Dapat doon ka sa DICT. alam niyo, napansin niyo, meron tayong MTRCB para i-regulate ang content, di po ba? Yes, Pag pero nanonood sa tayo ng TV. Para tumama naman kung ang mga bata, hindi dapat akma sa kanya ang pinanonood. Parental guidance o ano man. Alam niyo ho ba sa digital content, wala hong rating? Yes. Ang nakaka-nervous ho, pag nadampot ng bata, ang totoo po telepono yan. ng nanay, nakikita nila lahat doon. Ay, Yes. totoo po yan. So napaka-importante pong ma-establish ang itong gagaling rights ang ng gagaling mga pa tao. naman ng mga batang mag-ano ngayon. Oo. Maliban na lang kung Lakay tsaka Attorney Nick, meron na yung kids mode. Kapag sa YouTube, pwedeng naka-kid mode lang yung yung app. Pero kapag napunta siya ng Google, walang restriction na gano'n. Tama, Sister L, teki ito. Teki yan. Oo, kaya kasama ho dyan yung may tinatawag app na. kasi ito, kaya teki ito Ayun. Kaya hinahabol ng BIR to Wala na Lakay, Wala na, tagal wala na. na. Mamaya nakikinig si Commissioner Lumagi. Ayan. Ay, Commissioner Kuya, good morning. Ayan, proceed sir. Ayan. Yun ang unang batas ho nating isusulong Ayan, na maging oo. maliwanag ang mga karapatan ng tao sa digital space at sa paggamit po ng online at internet. Pangalawa, kinakailangan palakasin ho natin ang Data Privacy Act. Nakaka-nervyos yung data natin kung saan nagpupunta. Totoo po May yan. nagte-text sa'yo kung Ay, ano-ano. oo. Di ba? Minsan Kuya? nagugulat ka, may mga nagtetext, ba't nalaman ang number ko nito? Yun. Ayan, nag-ano ng credit card, o kaya minsan, di mo alaman tuloy kung totoo nga sa bangko galing yan, o kaya Tapos sa... nanalo ka ng something Yun. na naman. ganyan. Usong-uso, Sister L, yung prize lottery scam. Yes, yung kung Manalo ano- ka ng ganitong halaga. I-click. Pag clinic po, binigay mo yung detalye mo, scam. Oh, yan, oo. So, paano natin malulutas yan, Attorney Conti? Palakasin po natin ang ating Data Privacy Act at saka ipasa na po ang pending na bill ngayon. Meron naman hong pending bill para palakasin na ang cybersecurity ng ating bansa. Upang sa ganun ho, maging responsable yung may mga hawak ng data, gobyerno man o pribado, na kailangan proteksyonan itong mga impormasyong ito ng ating mga mamamayan. Bago itong Oo, Attorney Lakay. Conti sa mga ini-interview nating kandidato, Sister L, Tsaka ha? napapanahon. Pero Attorney Nick, kung ano naman po ang ating magagawa pagdating sa edukasyon muna? Kasi alam naman po natin na everything is digital, nandiyan ang AI, at may mga estudyante na hindi ko naman nila lahat umaasa online. Yung ang ganda ng pagkakasunod
nakasulat Ayan. ng paperworks. Mga Pag binasa mo, wow, sobrang lalim ng mga wording. Mga thesis, mga Oo. ganyan. Kasi hindi Halimbawa nila na- alam yung laman. Oo. So ano yung pwede nating maitulong magawa para naman dun sa mga estudyante at the same time din po dun sa mga teacher. Kasi sa education po, napakalaking bagay ng technology. Dapat po bata pa lang, sa elementary pa lang, naka-mainstream na ho ang kaalaman sa computer literacy at technology. Pero kinakailangan din ho dyan ng ethical use and tinatawag nating digital hygiene. Kinakailangan alam nila Digital hygiene. ang Ayan. kanilang mga limitasyon. Katulad nga na sinabi na ma'am na pwede mong i-restrict yung paggamit Ayan, ng mga bata. Parang PH care lang yan. Digital hygiene. Ikaw talaga laki. Sorry, Si attorney sorry. tuloy napapangiti na lang siya. Hindi masyadong seryoso ito, pinapatawa lang natin. Okay, proceed, So, Attorney Conti, importante sir. ho yung access sa computer literacy nandun. Maganda ho ang programa ng gobyerno ni Secretary Angara, yung bawat isang estudyante may gadget. Tama po yun. So, may yung content po nandun sa gadget. Ang problema, lakay, Sister L, yung connectivity. Ayun. How can you go online and digital if there is no internet connection, especially ho sa mga kanayunan in the far-flung areas? Meron hong batas na umiiral. Free Wi-Fi. Free Wi-Fi, yes. Pero nasaan ho yung free Wi-Fi? Wala ho tayong signal. Panahon na ho para basagin o sabihin natin palakasin ang supply ho ng internet. Hindi dapat limitado ho sa telco. Dito ho kasi ang signal natin galing sa telco. Pwede hong galing sa satellite kaya may Ayan, mga totoo. Starlink na pumapasok Yes. etc. Kaya yung mayaman si Musk, Elon Musk. Oo. Tama. So palakasin ho dapat itong mga signal na ito. Na, sa tingin ho namin, sa halip na magbigay ng ibang klaseng ayudang hindi ko napapansinin, mas mahusay yung ibigay yung digital subsidy. Sa mga lugar na walang connectivity, magbigay ng digital subsidy. Sa lugar na mga walang gadget o access sa mga tao nag-aaral o nagtatrabaho, bigyan ng digital subsidy. Ayan ho ang subsidy ang magpapasipag ng mga tao para mag-aral, para magtrabaho. Ayan. Hindi ka pareho ng bang ayuda, Sister L, lakay na sa halip na magtrabaho, hihintay na lang ang patawag. Sabi nga, pagka natanggap nung ayuda, Biglang takbo sa parlor, pariban. O ililipat ho doon sa scatter at maglalaro. Ayun, yun yung problema, yung nalululong sa sugal. Okay. Yun, no? Isa So pa- importante i-train din ho natin ng mga teachers Ayan. natin sa mga makabagong teknolohiya sapagkat sila ho ang susi para Ayan, ma-educate ang ating mga Dagdag ko na rin sabi na balak mong bill, Congressman Nick Conti. Ayan. Siguro yung sanction, yung penalty rin sa mga platform ba ang tawag dyan? Yung mga kasi ito nga, nalaman na ng TRICOM dyan sa Kongreso, yes. investigasyon nila. Di ba pinatawag yung mga officers ng Google, ayan. Dapat rin sila, kasi kahit na fake news yan, kahit na hindi maganda, abay, mas gusto nila yun kasi kumikita pala sila doon pagka Tama. maraming views, ha? Siguro dapat may sanction din sa mga ito, Attorney Tama Conti, po. sir. I-mandate ho sila na mag-fact check. Totoo naman, meron naman silang pondo for fact checking. Pero dapat intensify ho nila yan. Responsibilidad ho ng platform na kontrolin ang paglaganap ng fake news saka ho mga misinformation. Hindi lang ho yun. Kita nyo yung isa pang lopsided, hindi ho parehas yung ating polisiya. Ba't mo pine-penalize lagi yung mga Pilipino, ang yumayaman, yung may-ari ng platform? Yun. Bakit mo binubuwisan itong ating mga BIR? Binubuwisan mo itong ating mga content creators and etc. Ang patawad mo ng buwis yung platform na kumikita Ayun. dahil sa talento at galing ng mga Pilipino. Ayan, okay. Ganda niyan, Attorney. Ayan. Pero meron tayong man on the street, si Sir L. Yes, at mayroon sa'yo magtatanong, Attorney Nick. Nandyan sa lungsod ng Maynila, ang ating kasamahan na si RH29 Boy Gonzales. Boy, ano ang katanungan ng kasama mo ngayon kay Attorney Nick mula sa Click Party List? Boy. Bakit daw lumilit yung cake ng Contis? Ayan. Lakay, Sister Ella, Attorney Nick, andito kami sa Divisoria at may katanungan lamang itong isa sa mga kababayan nating vendor sa Divisoria, kay Attorney Nick Conti. Ano tanong mo kay Attorney Nick? Pangalan niya muna, Boy. Pangalan ni ng kasama Kuya? mo? Si Ryan po. Ryan. Si Kuya Ryan. Attorney. Ryan. Good morning, Ryan. Parusa para... Opo. Attorney, may masibigay po ba sa parusa na para sa mga scammer tsaka fake news? Kasi Ayan. marami na lumalabas sa cellphone namin na Scam na rin ba? Scam lumalabas po. Nananalo po ako ng walang
Wala naman akong tinatayan. Galing naman ni Kuya, napakaswerte. Nako boy, panalo mo, Kuya Ryan. Gusto ko na nga akong tanggapin kaso po, saan pa po ba kukunin? Ayan. Ayun. Ayan, Yun tama-tama. lang po ang katanungan ko. Sige, Alright. Kuya Ryan, makinig ka at sasagutin ni Attorney Conti. Ayan, Attorney. napakaganda ng katanungan mo. Maraming salamat. At hindi lang ikaw na bibiktima ng mga scam na yan. Napakarami. Kaya Totoo po sangayon ako sa... maganda ang tanong mo at sangayon ako sa discussion kanina dahil kinakailangan palakasin pa ang ating batas laban sa online scam. Itaas ang parusa at dagdagan ang pananagutan. Hindi lamang nang nangi-scam kundi yung mga platform na ginagamit dapat meron silang pananagutan o obligasyon. Responsibility. At alam mo, plano nga namin ni Attorney GB Sosa, kasama ko sa ating party list, magpasa tayo ng Cybercrime Prevention and Assistance Act. Pigilan natin, pero kung hindi mangyari, kinakailangan merong malinaw na numerong tatawagan. Kinakailangan may legal assistance. Bakit importante ang legal assistance? Hindi ho alam ng mga tao how to deal with this new technology, this digital age. No? So dapat may mga abogadong eksperto dito, matutulungan kayo. Dapat mabilisan ng aksyon in coordination, of course, with DICT, NBI, and our PNP. Ayan, Kuya Right, Ryan, Kuya ha? Ryan. Ayan, tumaya ka na lang para manalo ka, ha? Ayan, baka may i-text ka rin, panalo ka, di ka naman tumataya. Ayan. Kuya Ryan, thank you. Ang tayaan mo yung number 34 Ayun. sa balota. Yan, at tatama ka dyan. Sa wedding ba yun? Sa loto? Saka yung ano po, yung murang internet tsaka libreng load. Ayun. Libreng. Alam mo, tama yan. Napakaganda. No? May free wifi na nga, pero kinakailangan pondohan ito ng gobyerno. Okay? Yung load niya po. Oo. At nabanggit mo yung load, kung estudyante, may anak ka, kamag-anak, meron kaming panukala na pagdating naman sa mga estudyante, bigyan sila ng 20% student load discount, kapareho ng student fare discount sa public transportation. Para lalo na mangganahan ang ating mga kabataan no, na mag-aral at magka-access sa ating internet. Di ba dapat attorney yan na pwedeng idagdag sa pondo ng DepEd yan at lahat ng mga estudyante, lalo yung mga nasa primary siguro, ay bigyan ng free free load o kaya free access sa mga ganyan. Tama po, Lakay. Kaya nga ho, kinakailangan mag-usap ang DICT at saka DepEd. Saan ba ilalagay ang pondo na yan? Sa free Ayan, wifi ng DICT o embedded na yan doon sa gadget na ibinigay sa DepEd? Ayan. Ayun. Oo. galing, Maganda yun eh. Oo. Alright. Okay, Kuya Ryan. Thank you, Ayan, Kuya oo. Ryan. Sige po. Ayan. Sa umaga po, maraming salamat po. Okay, Kuya. Ayan. Anong paninda ni Kuya Ryan? Ang paninda niya, ano tinda mo? Broccoli po, tsaka cauliflower. Naku, sarap. Oh, very healthy. Oo. Bagay ang kay Lakay. Sige boy, pakiawin mo na yan. Oh, boy, pakiaway mo na raw Boy, maraming salamat. Ryan, thank you very much. Okay. Ayan, Attorney Nick Conti dito sa Divisoria ay talagang mainit pa pero wala pang gaano namimil dyan sa maaga pa sa mga sumandaling ito. Okay. Balikan nyo, Attorney Nick at saka Lakay Dayo at Sister Ed. Maraming salamat, Boy G. Boy Gonzales mula sa Divisoria. Kuya Ryan, balikan natin si attorney. Ito yung napansin ko kanina sa kanyang resume. Ayan. Resume. Ayan. Curriculum vitae. Yung nag-aral siya sa Hong Kong University, Sister L. Postgraduate at ito ay corruption studies. Yan, attorney, ang isang pinakamalaking problema natin sa gobyerno ngayon. Totoo po yun. Ano ang dapat nating gawin para matigil ang korupsyon? Kaya nag-aral sa Hong Kong, bakit walang meron namang corruption din pero hindi maliit lamang yung issue ng corruption sa Hong Kong at sa China. Ayan. Tama po. Ang corruption ho, nangyayari pag nag-usap ang dalawang tao. Lalo nang walang nakakakita, pag nagtransaksyon, yun, magkakaroon ho ng tukso at yung isa magbibigay, yung isa tatanggap. In the whole chain ng corruption, ang pinakamarupok kong tanikala dyan ay yung tao. Okay. The weakest link is the human link. Kaya ho ang nakikita naming solusyon sa Click Party List para ho malabanan itong corruption na to. And I even said that when I was commissioner ng Presidential Anti-Graft Commission. Naging commissioner ho ko doon. Ako rin ho ang nag-head ng Transparency Group. Naku, di ka Nagkanda nagtrabaho kami ng doon. lifestyle check. No? Nakita ko napakahirap labanan. Pero sabi ko, darating ang araw, pag na-overtaken ng teknolohiya, ang masasamang motibo ng tao, mababawasan ang katiwalaan. Paano ho? Let's go digital. Pag online na ho ang transaction, walang human intervention, walang human discretion. Isang click lang ng serbisyo ng gobyerno, ipapadala mo ang bayad mo,
ang iyong mga dokumentong kailangan matatanggap mo online. Wala hong broker, walang nangumisyon, walang gumitna. Mababawasan ho ang katiwalaan. Yan ho ang ginagawa sa Singapore, Hong Kong, and other advanced countries. Aside from the fact ho na matitibay ang kanilang batas. Ha? Kasi corruption prevention, deterrence, dapat ho nandyan lahat, including education on corruption. Masyado hong talamak ang korupsyon sa ating bansa dahil nga ho hindi pa inilalapat ang full digitalization simula ho sa barangay hanggang national government. At saka sa bidding, pwede bang digital na rin? Oo, di ba? Pag nag-bid ka, submit mo, checklist lang, pag kumpleto, panalo ka. Pag kulang, failed ka. Ngayon ho, may usapan pa sa mga lobby ng hotel, sa coffee shop, kung saan. Sa casino. Ayan. So yan ho ang sagot. Teknolohiya ang sagot ho para mabawasan ang katiwalaan. Ako ho naniniwala na yung prediction ng Goldman Sachs by 2050, we will be one of the strongest economies. Tama ho. Tama ba Because yun? by that time ho, Akala yung ko teknolohiya nandyan na ho yan. Kala ko panaginip lang yun. Dahil yung nakikita na ho natin nagmamigrate. No choice ho tayo but we have to go digital. Otherwise, maiiwanan po tayo ng Okay. kalakaran ng mundo. Binanggit mo, Atty. Conti, ang Singapore, Hong Kong, China. Ayan, bukod sa digital, sanction, penalty. Tama po yun. Kinakailangan merong managot. Dapat kinakailangan po epektibo ang pag-i-implement ng ating mga batas. Oo. Ang mangyari ho, nakikita ng tao, yung mga dapat magpatupad ng batas, sila ho ang nagbabiolate. We have to lead by example also. Yung ilang lawmakers natin, di natin nila lahat, lawbreakers. Yung gumawa ka ng batas para baliin mo, yun, para i-break mo. Pero Lakay, ito gusto ko maitanong kay Attorney Nick to, yung meron silang isusulong na kapag nabigyan ng upuan sa Kongreso, itong Magna Carta of Content Creators. So ano po ito, dahil base dito sa nakita ko po sa profile ninyo, yung copyright at ownership ng mga content. Lakay, importante to kasi katulad na lang natin, yung video mo, yung naalala mo, mayroon kang binubuit. Oo nga, tsaka Kinatukat, kinuha nila as parang sarili nilang video. oo. Tapos nagmo-monetize yung may-ari. Yun, tama. So, Sister Ella, galing. may loophole Ang panukala ho namin, whoever is the content creator owns the copyright. Parang kanta ho yan. Pag pina-play mo at pinatugtog mo at na-monetize sa ibang tao, may royalty ka dapat. Dapat. Kasi ang magagaling ho talaga ang mga Pilipino. Napakaraming pinayayamang platforms. Maraming nagpapasa ng mga content. Pero maliit ho ang kinikita. So dapat proteksyon na natin ang ating mga freelancers, mga digital content creators. Dapat po meron sila mga kontrata. Meron na magagaling na mga digital content creators. Meron na sila mga kontrata. Pero ghosting, pag nakuha na ang content, hindi na ho sila papansinin. Ang sabi nila, hindi naman kayo rehistrado sa BIR. So, paano kayo magkakakontrata? Paano kayo maniningil? So, kinakailangan maliwanag ang kanilang karapatan under that proposed Magna Carta for Content Creators. Ayan, Attorney Conti, ayan, marami kaming natutunan sa inyo. At sana nga ay kung kayo pala rin, magawa nyo ito, lalo sa issue ng corruption. Ayan. Scams. Okay, bilang panghuli, Attorney Nick Conti, ha? Pero hindi kayo may-ari ng Conti's Bake Shop. Yung pamilya ho, pero na ito ho ay na-ibenta na naman. Naalala nyo, nagkaroon ng bentahan sa grupo nung si Dennis Uy. Si Dennis Uy. So kayo palang original may-ari Yung ng pamilya ho Conti's ng Bake- ng Conti. anak ho ng aking ama. Conti. Okay. O kasi nag-research ako, parang Uy na yung nababasa ko Dennis Uy na, ayan na. Tama po yan. So, kung mamarapatin mo, Attorney Conti, magkano yung binenta kay Dennis Uy? Naku, hindi po. Talagang Ang nakakala mo niya yung on-air. nagpapatakbo si Cecil, Carol, and Angie. Yan ho ang talaga nag-umpisa niyan. Conti rin apelyido. Conti rin. Kapatid nyo. Magkapinsang buo yun. Pinsan. Pinsan. Kaya pala Contis. Ayan, kasi plural na. Plural na. Marami na Ayan, pero anong sikreto ba't masarap ang Contis? yung Mango Bravo. Favorite Magaling ko ho yun talaga yung si Ate Carol ko. Talagang inaral ho niya, lalo na yung Mango Bravo. Talaga. And went abroad to study kung paano ang concoction. Ayan, And kasi remains to be a trade secret kung paano na ginagawa. kasi mga taga Davao gusto na gayahin ano naman Durian Bravo. Anyway, Attorney Conti, bilang panghuli po, ayan, ano ang mensahe sa ating mga kababayan na bakit kayo ang dapat iboto sa darating na eleksyon? Dahil ang Click Party List po at si Attorney Nick Conti ay magsusulong ng mga batas to promote and protect
our digital citizens ngayon pong panahon ng digital age. Kaya ho sa darating na Mayo 12, number 34 po ang Click Party List sa Balota. Maraming salamat Lakay and Sister El sa inyong pagkakataong ibinigay po sa akin. Maraming salamat, Attorney Nick Conti ng Click Party List, number 34 sa Balota. Thank you and good luck. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections.